Kabanata, Boss Mac TV ang Beredor. Hi, ako nga pala si Maria, nagtratrabaho ako. Malapit sa police station. Pinag-overtime kami ng boss namin, at 2 AM na kami nakauwi kasi masyadong madilim at wala masyadong dumadaan doon na tricycle. So, may nakita kaming jeep na palapit samin, pumara kami katabi ko ang nurse sa dulo naman ang mag-jowa, sa harapan ko naman ang nanay at sa harap ng magjowa ay may isang lalaki at babae. So yung driver ng jeep nagsabi ng may pumapara daw dito pagsapit ng 3 AM, sabi naman ng babae, "Kuya naman, wag kayong manakot," at sagot naman ni kuyang driver, "Pinapag-ingat ko lang kayo pag-uwi." So, medyo tumaas balahibo ko. Sa kalagitnaan ng biyahe, may nakita ang magjowa na may pumara, sabi ng magjowa, "Kuya, bakit mo nilampasan may pumara?" Sagot naman ni kuya, "May nagpara ba? Hindi ko nakita, wait, balikan natin." So pagkabalik namin biglang sumigaw ang magjowa. May nakita pala silang kalbo at mahaba dila, puro dugo. So pagkakita ni kuya, kumari pa ang takbo ng jeep, lahat kami ay takot na takot. Sumigaw ulit yung magjowa, sabi nila, "Manong hinahabol tayo," nagsisigawan na kami nun. Tapos hindi namin nakita may aso sa dinadaanan namin, preno si kuya ng malakas. At natamba kami. Nawala ang humahabol samin. Nandun na pala sa harap ni Manong, kaya binunggo niya ito at hanggang nakarating kami sa maraming tao. So, sa aking buhay hindi ko maiiwasan ang mga bagay na aking mga kinatatakutan. Katulad na lamang mga taong may galit sa akin. Natatakot akong lapitan o kausapin sila. Dahil hindi ko alam kung papansinin nila ako. Natatakot din ako na baka kapag nilapitan ko sila, gawin nila ang bagay na hindi ko nais na gawin nila sakin. Natatakot din ako sa mga hayop na gumagapang na katulad ng bulate. Sapagkat noong bata pa ako, sinasabihan na ako ng aking ina na kapag fumapit daw ako sa bulate ay kakagatan daw ako noon. Hindi ko rin alam kung bakit ako natatakot sa hayop na iyon. Dahil hindi ko alam nararamdaman ko kapag nahawakan ko ang hayop na iyon. Tumatakbo o umiiyak ako kapag inaasar ako ng kaibigan ko na ay lalapit nila ang bulate na iyon, dahil takot na takot talaga ako sa hayop na iyon. May malaking takot din ako sa multo. Dahil nakakarinig ako ng mga kwento na kapag daw ikaw ay nakakita ng multo, hindi mo malilimutan iyon. Kaya hindi ako makakilos kapag madilim. Dahil sa dilim daw nagpapakita ang mga multo. Takot din ako kapag nakakarinig ako ng kwentong nakakatakot. Dahil napapanaginipan ko ang mga kwentong nakakatakot na tungkol sa mga multo. Pagdating sa pag-aaral, natatakot ako na hindi makapagtapos sa pag-aaral. Dahil ayoko na magalit sa akin ang aking mga magulang. Ayoko rin na wala akong matatamo at hindi ko maaabot ang mga pangarap ko. Dahil gusto ko na suklian ang mga magulang ko sa pagpapaaral nila sa akin. Kaya haharapin ko ang takot na iyon upang maabot ko ang aking mga pangarap. Takot ako na mawala ang tiwala ng mga kaibigan ko sa akin. Dahil ayoko na mawalan ako ng mga kaibigan.
Kaya minsan kahit na alam ko na mali ang ginawa ko sa kanila, umaamin ako sa kanila. Ayoko na mawalan ako ng mga kaibigan sa simpleng pagkakamali ko. Humihingi ako ng tawad sa kanila kapag nasasaktan ko sila, at kahit na kapag wala akong nagagawang mali sa kanila, nagpapakumbaba pa rin ako. Ang pinakakinatatakutan ko sa buong buhay ko ang kapag nawala ang pamilya ko. Dahil sa kanila ako humuhugot ng lakas kapag may problema ako. Ang aking mga magulang ang pinakaimportanteng bagay na ayaw kong mawala sa akin. Sapagkat lagi silang andyan kapag ako ay may problema. Hindi hinayla ako pinapababayaan kapag ako ay nagkakasakit. Alam ko na